Naranasan mo na bang mapatingin sa isang bulkan at makaramdam ng kakaibang paggalang? Yung tipong halo ng takot at pagkamangha. Para bang nakikita mo ang pusod ng mundo, ang pinanggalingan ng napakalaking puwersa na kayang baguhin ang buong kapaligiran. Pero ano nga ba talaga ang nangyayari sa loob ng isang bulkan bago ito pumutok? Higit pa ba ito sa simpleng pagsabog ng lava at abo? Ang mga bulkan parang mga natutulog na higante. Sa loob ng mahabang panahon, tahimik lang sila, naghihintay. Pero sa ilalim ng kanilang kalmadong anyo, mayroong kumukulong dagat ng magma, presyon at enerhiya. Kapag sumabog ang isang bulkan, hindi lang ito basta pagsabog. Ito ay isang komplikadong proseso na nagpapakita ng kapangyarihan ng kalikasan, isang paalala na tayo ay maliit lamang sa harap ng mga puwersang ito. Marami sa atin ang nakakakita ng mga bulkan bilang mga mapanganib na bagay, mga sanhi ng pagkawasak at pagkasira. At totoo naman ang mga pagsabog ay maaaring magdulot ng malaking pinsala sa buhay at ari-arian. Pero ang mga bulkan ay hindi lamang mga tagasira. Sila rin ay mga tagalikha. Sa pamamagitan ng kanilang mga pagsabog, nagdadala sila ng mga bagong mineral sa ibabaw ng lupa, nagpapayaman sa lupa, at bumubuo ng mga bagong anyong lupa. Ang kwento ng isang bulkan ay hindi lamang tungkol sa siyensya at heolohiya. Ito rin ay kwento ng mga tao, ng mga komunidad na nakatira sa paligid nito, ng kanilang mga paniniwala at tradisyon. Paano ba nakikipamuhay ang mga tao sa banta ng isang bulkan? Paano nila binibigyang kahulugan ang mga senyales ng babala? At paano sila bumabangon muli pagkatapos ng isang sakuna? Sa ating paglalakbay na ito, susuriin natin ang mga misteryo ng bulkan mula sa kailaliman ng lupa hanggang sa ulap ng abo na pumailan lang sa langit. Titingnan natin ang siyensya sa likod ng mga pagsabog, ang kasaysayan ng mga bulkan sa Pilipinas, at ang mga kwento ng mga taong nakatira sa kanilang anino. Hindi lamang ito tungkol sa pag-aaral ng mga bulkan, kundi tungkol din sa pag-unawa sa ating sarili at sa ating relasyon sa kalikasan. Handa ka na bang pakinggan ang kwento kapag ang bulkan ay nagsalita? Samahan mo ako sa pagtuklas ng mga lihim na nakatago sa puso ng lupa at alamin kung paano ang mga pagsabog ay maaaring maging babala, paglikha, at paalala ng ating sariling pagiging bahagi ng mas malaking mundo. Ngayon isipin natin ang pinagmula ng mga bulkang ito. Hindi sila basta sumusulpot na lang kung saan-saan. Ang pagkabuo ng isang bulkan ay kadalasang may kaugnayan sa teorya ng plate tectonics. Parang mga puzzle pieces ang ating planeta, hinati-hati sa malalaking tipak na tinatawag na tectonic plates. Ang mga plates na ito ay hindi nakatigil, bagkus ay dahan-dahang gumagalaw, nagbabanggaan, naghihiwalay o kaya'y dumudulas sa isa't isa. Ang mga lugar kung saan nagtatagpo ang mga tectonic plates ay kadalasang lugar kung saan nabubuo ang mga bulkan. Halimbawa, kapag ang isang oceanic plate, plate sa ilalim ng dagat, ay bumangga sa isang continental plate, plate na may lupa, ang mas siksik na oceanic plate ay lumulubog sa ilalim ng continental plate sa prosesong tinatawag na subduction. Dahil dito, natutunaw ang mga bato sa ilalim at bumubuo ng magma. Ang magma na ito ay umaakyat sa ibabaw ng lupa, naghahanap ng daan palabas, at kapag nakakita ng butas, sumasabog at bumubuo ng bulkan. Ito ang dahilan kung bakit maraming bulkan sa paligid ng Pacific Ring of Fire, isang lugar kung saan maraming tectonic plates ang nagtatagpo. Bukod pa rito, mayroon ding mga bulkan na nabubuo sa tinatawag na hotspots. Ito ay mga lugar sa mantle ng lupa kung saan may mainit na plume ng magma na umaakyat sa ibabaw. Hindi tulad ng mga bulkan na nabubuo sa plate boundaries, ang mga hotspot ay maaaring manatili sa parehong lokasyon sa loob ng milyon-milyong taon kahit na gumagalaw ang mga tectonic plates sa ibabaw nito. Ito ang dahilan kung bakit nabuo ang mga volcanic island chains tulad ng Hawaii. Habang gumagalaw ang Pacific Plate sa ibabaw ng hotspot, nagkakaroon ng sunod-sunod na mga bulkan na kalaunan ay lumilitaw bilang mga isla. Sa Pilipinas, ang ating bansa ay matatagpuan sa isang komplikadong convergence zone kung saan nagtatagpo ang ilang tectonic plates. Ito ang dahilan kung bakit tayo mayroong maraming bulkan at madalas makaranas ng mga lindol. Ang pag-unawa sa plate tectonics ay mahalaga upang maintindihan
kung bakit may mga bulkan, kung saan sila matatagpuan, at kung paano sila gumagana. Sa madaling salita, ang bulkan ay isang resulta ng mas malalim na proseso sa loob ng lupa, isang proseso na nagbubuo at nagbabago sa ating planeta sa loob ng bilyon-bilyong taon. Ang kaalaman na ito ay nagbibigay sa atin ng mas malawak na perspektibo sa ating lugar sa mundo at nagpapaalala sa atin ng mga puwersang naghuhubog sa ating kapaligiran. Atin ngang pag-isipan, paano kaya kung wala ang paggalaw ng mga tectonic plates? Magiging ganito kaya ang itsura ng ating mundo? Sa puntong ito ng ating paglalakbay, marahil ay nararamdaman na natin ang bigat ng lupa sa ating mga panan, ang init na nagmumula sa kailaliman, at ang ulap ng abo na humahalik sa ating mga paningin. Hindi lamang tayo nagmasid sa isang bulkan, nakita natin ang kanyang puso, naramdaman ang kanyang pagtibok, at marahil naintindihan ang kanyang wika. Ang mga piraso ng puzzle ay unti-unting nagkakaugnay, bumubuo ng isang mas malinaw na larawan, isang larawan na nagpapakita hindi lamang ng kapangyarihan ng kalikasan, kundi pati na rin ng ating papel sa malaking canvas ng mundo. Kung ating iisipin, para tayong mga dahon na tinatangay ng hangin, hindi natin alam kung saan tayo dadalhin. Ngunit sa bawat paglipad, sa bawat pagbagsak, mayroon tayong natututuhan, mayroon tayong nakikita. Ang mga aral na ito, tulad ng lava na dumadaloy sa gilid ng bulkan, ay nag-iiwan ng marka, nagbabago sa ating pananaw, at nagbubukas ng ating mga isipan sa mga posibilidad na hindi natin nakita noon. Hindi ba't kahanga-hanga kung paano ang isang bagay na tila nakakatakot at mapanira ay maaari ring maging pinagmumulan ng buhay at pag-asa? Tulad ng isang punong kahoy na sumisibol mula sa abo, ang mga bulkan ay nagpapaalala sa atin ng kakayahan ng kalikasan na magbagong anyo, na magbago at na lumikha ng bago mula sa pagkasira. Ito ay isang aral na maaari nating dalhin sa ating pang-araw-araw na buhay, isang paalala na kahit sa gitna ng pagsubok, mayroon pa ring pag-asa, mayroon pa ring pagkakataon na bumangon at magsimula muli. Habang papalapit tayo sa dulo ng ating paglalakbay, tanungin natin ang ating mga sarili. Ano ang ating gagawin sa mga kaalamang ito? Paano natin gagamitin ang mga aral na ating natutunan upang maging mas mabuting tagapangalaga ng ating planeta? Paano natin maipapasa ang mga kwentong ito sa mga susunod na henerasyon upang sila rin ay magkaroon ng paggalang at pag-unawa sa kapangyarihan ng kalikasan? Ang sagot marahil ay nakatago sa ating mga puso, sa ating mga aksyon at sa ating mga pangarap. Tayo bilang mga bahagi ng mas malaking ekosistema ay may responsibilidad na pangalagaan ang ating mundo, na ipagtanggol ang kanyang kagandahan at na ipaglaban ang kanyang kinabukasan. At sa bawat hakbang na ating gagawin, sa bawat desisyon na ating pipiliin, dapat nating tandaan ang kwento ng bulkan, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang paglikha, at ang kanyang walang hanggang paalala. Sa ating pagtatapos, higit pa sa simpleng pag-aaral tungkol sa bulkan ang ating ginawa, nakita natin ang pagsasama-sama ng siyensya, kasaysayan, at ang mismong puso ng ating kalikasan. Ang bulkan, hindi lamang ito isang bundok na nagbubuga ng apoy at abo. Ito ay isang salamin ng ating mundo, ng kanyang mga pagbabago, at ng ating papel sa kanyang patuloy na kwento. Ang bawat pagsabog, bawat pagyanig ay may hatid na mensahe. Hindi ito simpleng babala ng panganib, pagkus, paalala ito na tayo ay bahagi ng mas malaking puwersa. Ipinapaalala nito na ang ating pag-iral ay nakasalalay sa pagiging balansi ng kalikasan at ang ating mga aksyon ay may malaking epekto sa ating kapaligiran. Sa bawat pagdaloy ng lava, may bagong lupa na nabubuo, may bagong buhay na sumisibol. Ito ay simbolo ng pag-asa, ng kakayahan ng kalikasan na magbagong anyo at bumangon muli. Ang ating paglalakbay ay hindi nagtatapos dito. Ito ay simula pa lamang ng mas malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa ating kalikasan. Hindi tayo dapat matakot sa mga bulkan, bagkus, kailangan natin silang intindihin, pag-aralan at pangalagaan. Ang kanilang kwento ay kwento rin natin, kwento ng pagpupunyagi, pagbabago at pag-asa. Ang tunay na pagsasabuhay nito ay nagsisimula ngayon. Naway magsilbing inspirasyon sa atin ang aral na ito upang maging mas responsable tayong mga tagapangalaga ng ating planeta.
Sa bawat araw, sa bawat desisyon, tandaan natin ang kapangyarihan ng bulkan, ang kanyang mensahe ng pagbabago, at ang ating tungkulin na protektahan ang ating kalikasan para sa mga susunod na henerasyon. Ang tunay na pagmamahal sa ating mundo ay hindi lamang sa salita, kundi sa gawa.